Eto guys, pag-usapan natin. Bakit? Aba, itong si Antipetra mukhang leader na ito ng kulto. Oo, uulitin ko ha. Leader na ito ng isang kulto. Bakit? Doon na ang punta nito, doon na ang diretsyo nito sa pagiging leader ng isang kulto. Bakit? Dahil sa kanyang mga gawi at sa mga demeanor niya, no, sa mga aksyon, sa kanyang mga pinaggagawa. Papunta na sa isang kulto sapagkat nakikita ko sa kanyang mga ginagawa ngayon ang isang kibulok, no? Ang isang kibulok ang nakikita ko, kaya lang medyo kakaiba, mukhang mas malala pag nagtuloy-tuloy. Bakit? Guys, tingnan nyo naman ha. Una, habang nagsasalita siya, sabi niya lagi nang nasa harap niya ang Biblia, pati ang konstitusyon. Ngayon guys, ito ang malupit. Ang sabi niya, kahit pagdudahan daw siya ng mga tao, basta't sigurado siya na ang Diyos ay hindi nagdududa sa kanya. Wow! Di ba ga? Kultong-kulto na. Isipin mo, kahit ano daw magduda raw sa kanya ang tao, hindi, ang importante, hindi raw siya pinagdududahan ng Diyos. Ganon ang paningin niya ngayon. Very sacred siya. At siya ay hindi na nagkakasala. Ang lupit, isipin mo yun ha, nakalimutan niya na even ang Bible ang nagsalita, no? Ang sabi rin ng Bible, kung natatandaan ko, na ang boses ng mamamayan ay siyang boses ng Diyos. Di ba ga? So, ibig sabihin, voice of the people is the voice of God. So, ibig sabihin, malupit ito. Hindi na siya nagkakasala at hindi ako magtataka, isang araw, idedeklara na niya na siya ay na nakausap na niya ang Diyos. Sapagkat pinaninindigan niya na siya ay bagamat ayaw na raw ng tao na siya ay maging Senate President, pero ang Diyos mismo ang nagsasabi sa kanya na siya ay Senate President pa. Di ba sira ulo na? Kaya hindi ako magtataka, isang araw tatalunin nito sa Kibulok at sasabihin nito na si Kibulok ay tinanggal na bilang anak ng Diyos at siya na ang pumapalit. Magse-self-proclaim na ito at sasabihin niya anointed na siya ng Diyos, di ba? At ang magpa-prophecy na, gagawa na ng mga iba't ibang mga hula, propesiya, pero ibang klase, politika at patungkol sa bayan ang gagawin nito. So kultong-kulto na. Ngayon, bilang leader ng minority, bilang leader ng may sayad black, kung kulto ang leader, natural ang mga tagasunod kulto na rin. Ang tanong, si Marco Tae magdodoble kulto na ba? Ay teka nga pala, baka nagtatanong kayo bakit ito yung background ko, kasi isipin mo nga ang kapal ng muka, nagagalit nga yung Atom kasi ginagamit niya yung sign na laban. Ang laki naman ng diferensya. Ibig sabihin nakikipaglaban daw siya para sa kalayaan at ginigipit siya. What the heck? Talaga ba? Sira ulo na no? Wala nang maisipan itong si Antipetra. Antipetra, isip ka ng ibang sign. Huwag kang manggaya dahil hindi bagay sa'yo. Hindi ka karapat-dapat dahil hindi ka karespe-respeto. Dahil ikaw ay isa ng siraulo na isang kulto. So, balik tayo. Balik tayo kay Marco Tae. Marco Tae, mukhang dalawa na ang kabibilangan mong kulto Yung kinabibilangan mo rin ngayon tapos sumama ka pa rito. Dalawa na. Ibang klase ka. Winner si Marco Tae, dalawang kulto ang sinasamahan, no? Pero abangan natin at hindi magtatagal, syempre masisira na ang ulo nito ni Kawatanong ito, masisira na ang ulo nito ni Antipetrang ito, at ide-declare na niya siya ang tunay na anak ng Diyos. At hindi lang basta siya anak ng Diyos siya na rin ang may-ari ng sanlibutan, dahil doon mananatili siyang Senate President. Isipin mo, kung hindi ba naman sira ulo, di ba? Kahit ayaw na raw ng mamamayan, ayaw na raw ng taong bayan sa kanya at sinasabing siya ay hindi na Senate President, basta ang Diyos nagsasalita sa kanya at sinasabi at naniniwala siya na ang Diyos siya pa rin, sa paningin ng Diyos ay siya pa rin ang Senate President. Isipin niyo yun? Sira ulo na talaga. Wala na sa normal na pag-iisip. Hinayupang na to si Antipetra sa sobrang kabaliwan na wala na sa tamang pag-iisip. Kaya sabi ko nga sa inyo, papunta ito sa pagiging leader ng kulto. Ngayon, yung kinaaniban nitong fellowship, malamang kung susunod pa kayo rito, malamang
kulto na rin kayo. Hindi ko alam kung ito ay Protestant. Saan ba ito si member? Kung born again o hindi ko pa nare-research eh. Bala, kahit saan. O evangelical, alin man ron. Pero sa sinasamahan nito ay Diyos ko po, Rudy. Yung mga taga-sunod nito at sinasamahan na itong fellowship ngayon, malamang-lamang magiging kulto na kayo. At dun sa pastor dyan, sa fellowship na kinalalagyan nito, malamang agawin ang trono mo. Dalawa lang yan. Pag hindi mo ibibigay ang pagiging head pastor ng inyong fellowship sa kanya, talagang matutuluyang magtayo ito ng sarili niya. Magtatayo ito ng sarili niyang simbahan. No? Baka alam niya, wala na siyang pag-asa sa darating na eleksyon. Di na siya mananalo. Malamang doon na ang diretsyo nito. Kaya ngayon pa lang, ipiniprepare na niya ang pagiging kulto niya. Isipin mo, nagla-live selling ka, ang nasa harap mo, Biblia. At gamit na gamit mo ang Biblia. Sa bagay, hindi naman ako magtataka. Marami namang kulto talaga gumagamit din ng Biblia. Iniiba ang interpretasyon ng Biblia, 'di ba? At may sariling paliwanag patungkol sa Biblia. Katulad na lang nito ni Antipetra, aba. Isipin mo, ang Diyos daw hindi ayaw daw siya na hindi gusto ng Diyos na siya ay hindi maging Senate President. At ang paniwala niya, talagang siya pa rin ang appointed at hindi na basta appointed, anointed. God's anointed to be to stay as the Senate President of the Philippines. 'Di ba? At hindi wala siyang pakialam sa boses ng tao, ng sambayanan. Basic principle in evangelism, 'di ba? God's voice of the people is God's voice. 'Di ba? Basic 'yun sa evangelical eh. 'Di ba? Sa ano ba tawag doon sa mga nag-aaral ng mga religion, theology? 'Di ba? Sa Bible theology, basic yun eh. Ang boses ng mga tao, yun ang boses ng Diyos. What the heck? Tatanga-tanga na. Pero syempre, dahil kulto nga, syempre, kailangan, sasabihin niya, siya na ang anointed ngayon. Malupit, di ba? Anointed at appointed. The new appointed Son of God. Kultong-kulto ang putik na. Live selling talaga, hindi siya papayag, Tibay na lang talaga ng mukha. Tibay at kapal ng muka. Ito si Ante Peter Hayop na yan. Ang kapal ng mukha, tibay ng mukha ni Ante Peter So yun lang muna. Abangan natin ang pagiging kulto nito si Marco Tae, bilib ako magdadalawang kulto. Magdadalawang kulto na, pinakyaw na. Ay, nako. Abangan natin kung ano ipapangalan niya sa kanyang kultong reliyon. Nito ni Ante Petra pag naitayo na niya, sige. Ayun lang muna. Sa mga bubong didilis yan at may saya, danyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo.